Nagbuhos ng galit sa social media ang maraming netizens dahil sa nilabas pong Temporary Restraining Order o TRO ng Quezon City RTC. Ayon sa petisyon laban sa mga Transport Network Vehicle Service tulad po ng Uber at Grab. Pero merong ginawang pagliliwanag mismo ang judge na naglabas ng naturang desisyon. Nagpapatrol, TJ Manotok. Umaangal ang grupong Stop and Go o Angat Tsuper Samahan ng mga tsuper at operator ng Pilipinas dahil umano sa di patas na pagtrato sa kanila ng LTFRB kumpara sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS gaya ng Grab at Uber. Bigla na lang daw ikinagulat ng Stop and Go matapos ang isang konsultasyon na ginawang legal ng LTFRB ang Uber at Grab. Kahit tumutol sila rito, masyadong madali, mabilis at unlimited daw ang pagtanggap ng mga application ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Determine ang pamasahe. Sila. Wala silang franchise. Provisional authority. Sa desisyon ni Judge Santiago Arenas ng Quezon City Regional Trial Court, pinaboran nito ang petisyon ng Stop and Go. Ang unang pagkaintindi ng ilan, mismo nga ang operasyon ng TNV na gaya ng Uber at Grab ang ipinatitigil ng 20 araw. Kaya nag-react ang maraming netizens sa social media at binatikos ang desisyon ng QCRTC. Dahil dito, mismong si Arenas ang tumawag sa mga himpilan ng media para linawin ang desisyon. Yung TRO order ay hindi sakop yung current and present operations right now. Ang sinasakop lang ng TRO ay yung future applications na sumama sa Uber and others. Ayon naman sa Uber at Grab, mag-aantay pa sila ng abiso mula sa LTFRB kung ano ang susunod nilang dapat gawin. We will comply with the order and but we will file the necessary pleading to seek reconsideration or appeal the said order para ma-lift as soon as possible yung temporary restraining order. Sa December 8, nakatakda ang preliminary injunction at umaasa ang Stop and Go na magkaroon na ng mas maayos na konsultasyon para maging patas ang karapatan nilang lahat. TJ Manotok, ABS-CBN News. Malaking balita naman sa Espanya ang pagbili ng Pilipinong kumpanyang Emperador sa makasaysayang kumpanya ng brandy sa halagang 275 million pesos o 13.8 billion pesos noong Lunes. At dahil sa pagbili ng Emperador na pag-aari ng Taipan na si Andrew Tan na sa fundador, ang binili po ay fundador ng Emperador, ang Pilipinas na ang isa sa mga top investor sa Espanya. Nagpapatrol, Ces Oreña Drilon. Bandila na ng Pilipinas ang nakatayo sa Bodegas Fundador sa Jerez, ang itinuturing na brandy capital ng Espanya. Isang kumpanyang Pilipino, ang Emperador Incorporated na kasi ang may-ari ng top imported brandy sa Pilipinas, na itinuturing naman na pinakamatandang kumpanya ng brandy sa Espanya. Front page news ang transaksyong ito sa Espanya na nasasadlak sa krisis pang-ekonomiya. Sa eksklusibong panayam kay Kevin Tan, Executive Director ng Alliance Global Group Incorporated, sinabi niyang maihahanay na ang Emperador sa mga top brandy sa mundo. Unang-una, ano ba ang kahulugan nito sa buong Pilipinas? Mas lalong lumakas ang posisyon ng Emperador bilang isang Pilipinong kumpanya sa world market. At gaya ng mga global brands like Apple and Coca-Cola sa US, ngayon meron na ring Emperador ang Pilipinas. So this is pride for the Philippines. Dagdag panitan, malaking oportunidad ito para sa mga Pilipino. Ito ba'y magkakabenepisyo sa ordinaryong Pilipino? Plano rin namin i-export na rin ngayon ang Emperador to various markets around the world. Definitely may advantage sa Pilipino itong investment na ito. Malamig man sa Espanya ngayon, mainit na tinanggap ng mga Pilipino doon ang balita. Now we are able to make a mark. We're able to have stronger presence. We're able to be in the radar of the global investment arena. Nakaka-proud. Pilipino pa nakabili ng pundador. Kaya sikat tayo mga Pinoy ngayon dito sa Europe.
Pinapaangat nito ang moral ng mga Pilipino kasi dati-rati pupunta dito para magtrabaho pero ngayon namimili na ng kumpanya. Sa kabuuan, may 1,000 ektaryang lupain na ang emperador sa Europa dahil sa pagbili nito ng iba't ibang vineyard. Dagdag panitan, hindi dapat ikabahala ang investment ng emperador sa abroad dahil taon-taon 60 billion pesos ang investment ng mga kumpanyang pag-aari ng mga tan sa Pilipinas. Kung 300 taon sinakop ng Espanya ang Pilipinas, ngayon naman ay ibang uri ng pananakop ang nagaganap sa larangan ng negosyo, ang pagbili ng kumpanyang Pinoy sa ipinagmamalaking negosyo ng Espanya. Ces Orenia Drilon, ABS-CBN News. Susunod, oblation run sa UP Manila na nawagan para sa proteksyon ng mga karapatan ng mga lumad sa Mindanao. At a second chance top grossing movie of the weekend sa Middle East sa pagbabalik ng TV Patrol.